Habang tayo po ay pinapalibutan tayo ng mga kung ano-anong mga issue dyan, eto pala, sa likod ng mga issues, controversials, mga pa-presscon, mga media interview or media briefings ng mga itong mga spokespersons na mga parang asong ulol, meron pala talagang ganitong kinakasan nila. Panoorin natin ito. Pork barrel is back! Buhay pa pala! Kontrobersyal na naman ang pork barrel dahil ang mga senador mayroon daw nito sa 2025 budget. Yan ang agenda report ni Hannah T. Hindi tinanggi ni Senate President Cheese Escudero kung merong nakaalat na bilyong-bilyong pisong pork barrel para sa mga senador. Yan matapos tanungin kung totoo bang may 150 billion peso allocation sa kanila na nakapaloob sa 2025 national budget. Hindi ko alam kung saan nakuha yung total na yon. Sa dokumentong nakuha ng Abante Tonight mula sa isang source, nasa lagpas 140 billion pesos ang di umano'y pork barrel para sa mga pinagpala raw na senador. Wow. Out of the 6.352 trillion peso national budget, in-insert umano ang pondong ito. Kabilang sa top 3 ang Baluarte ni Escudero na Sorsogon na may allocation umano na lagpas 9.82 billion. Top 1 naman ang Bulacan na nasa 12.08 billion. Habang ang iba pang mga lugar gaya ng Quezon Province, Valenzuela City at Cebu nakatanggap lang ng less than 5 billion. Sa pagkakaalam ko, FLR ang malaking bahagi ng budget at hindi pa nare-release. Hindi ko pa nalalaman kung anong porsyento, anong lugar yung na-release at hindi. Pero sa pagkakaalam ko, dahil sa pag-review ng Pangulo, kung maalala mo, in FLR karamihan ng mga releases. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat yun. Hindi rin alam ni SP Cheese kung dahil ba ito sa nagdaang eleksyon o kung na-release na ba ito ng Budget Department. Kung na-release o hindi, DBM siguro makakasagot nun. Hindi ko alam. Hindi ako updated. Kasi hindi automatically released eh. Pork barrel ang tawag sa lump sum na pondo ng isang mambabatas para sa localized projects nito. Naging mainit ang pork barrel nang pumutok ang PDAF scam noong 2013, ang political scandal ng ghost projects na pinondohan ng mga mambabatas ng around 10 billion pesos at implemented umano sa mga kumpanya ni Janet Lim Napoles pero wala namang naging tangible output. Nasa porma rin ng Countrywide Development Fund o CDF noon sa ilalim ng yumaong House Speaker na si Ramon Mitra ang Pork Barrel Fund bago ito naging PDAF. Sinusubukan ng Billionario News Channel kunin ang pahayag ng DBM at ni Senador Grace Poe na outgoing chairperson ng Committee on Finance sa Senado para sa agenda. Hannah T, Billionario News Channel. Etong si Cheese Escudero, no? Napaka hustler sa pagsisinungaling or denial moves, ano. Parang kung magsasalita, hindi pa natin alam kung bakit ito ganito. Wala pa nang nasusukat, wala pa naman sa DBM, hindi natin alam kung may na-release ang DBM, kung meron man. Alam mo 'yun? Talagang batido sa, alam mo 'yung parang hindi mo maisipan na nagsisinungaling or may alam siya kasi imposible. Itong Billionaire News Channel, alam nila. Tapos ikaw, senador, hindi mo alam. So, ibig sabihin, may nagchuchu, may naglabas niyan. So, this time, tignan natin kasi tinatago na naman nila itong kung ano-ano na naman na issue dito. Tinatago nila na ang totoo, ibinalik na nila itong pork barrel na ito. Ano ho? Nag-fail kasi sila last year and last year nag-succeed sila, pero last year na-issue sila. 'Di ba? Yung BICAM na blankong papel, blankong blanko yung BICAM nila. Nag-fail sila doon kasi na-scrutinize at nakita ng taong bayan. Ngayon hindi na nila pwedeng ulitin 'yan, yung blanko na hindi na pwede. So anong solution nila? Ibabalik nila itong pork barrel na ito. Hindi na nila ito, malamang hindi na nila ito tatawaging pork barrel or disbursement allowance. Hindi na. Baka iba na naman ang gagawin nila dito. Ngayon, it's your time to shine.
ikaw, galit na galit ka sa pork barrel scam, di ba? O sa pork barrel, o tingnan natin. Ikaw naman. Balik na naman tayo sa pork barrel. Balik na naman tayo sa pork barrel. Maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, di ba baboy pa rin? Pero kung nasusunod lamang yung budgeting process na merong citizen engagement at yung mga local development council para sa pagbalangkas ng national budget, mawawala ng bahid politika yung pagdidistribute ng pondo galing sa budget. Kasi pag marami nakabantay, nandyan kayo, mga media, andyan yung mga civil society organization. Maski pa paano magkakahiyaan. Ang problema nga, nag-file ako ng batas, hindi naman nakapasa. Kasi ayaw din nila ng transparency. Oh, it's time na bantayan natin kasi eto na naman, kasi katatapos ng eleksyon, inubos nila ang pera ng taong bayan. Ngayon, dito sa tax natin, kailangan na naman makapag-kam na naman sila sa ilalim ng bagong paraan or bagong modus or bagong pamamaraan kung paano sila mambulsa na naman ng pera ng taong bayan. Kasi last year, di ba, nakita nyo, 26 billion. 20 billion sa House, 6 billion sa Senador. O ngayon, sa mga maswerteng mapili ang makakatanggap ng pork barrel. Sabi nga ni Lacson, lipstickan mo man yang baboy na yan, baboy pa rin. So ganyan, ibahin man nila ang pangalan, ang tawag nila dyan, pork barrel pa rin yan. So bantayan po natin yan this coming 2025 itong gaan natin. Kasi ito na naman, pahirap ang taong bayan dahil sa kaliwat ka ng pamamaraan ng kanilang pagkamkam ng kaban ng pera ng taong bayan. Imagine, wala pang kalahati ng taon na ito, ubos na yung 2024 na budget. Ngayon 2025 na naman ang pinag-uusapan natin dito. Nako, tingnan ninyo, lahat ng mga ginastos nila na ito, as you can see, yung nangyari dito sa mga kay Tatay Digong, sa mga Duterte, ibinuhos nila dyan. Pambayad sa mga taong kakampi sa kanila, pambayad sa mga gasolina, sa mga pakimkim nila, ayuda dito, ayuda doon, para pumabor yung mga taong nababayaran nila. So bantayan ulit natin kasi tax po natin ang ginagamit nila sa pambabalahura, sa pag-aabuso sa taong bayan. Saka tignan ninyo 150 million yung ibabalik nilang pork barrel dyan sa 20th Congress. 150 million. Parang walang issue Pero yung 125 confidential funds na under investigation pa naman sa COA, to the point na dumating pa tayo sa impeachment. Pero ito, 150 million bawat senador, issue na. Well, hindi na ako magtataka. Kasi, tignan nyo naman yan nung nagkaroon ng PDAF scam, kasama si Marcos Jr. dyan. Magkano ba sa kanya? Tingnan nyo ayan. Magkano ba sa'yo? 100 million. Si Bong Revilla ang number 1 kasi 1 billion. And really 641 million. Diba? Si Estrada, hindi ko mabasa, 500 million. Meron din si Onasan, pero take note, andyan si Marcos Jr. Top 4. Kaya hindi malayong mangyari na talagang boto siya